Okay, sa video po na ito, may share po ako sa inyo tungkol sa mga baby stuff na binili ko para sa aking mga babies na hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin. Worth the price, very useful, hanggang ngayon matibay, at hindi sila nakatambak kasi ginagamit pa rin namin hanggang ngayon. So bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, pedi tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Huwag natin patagalin pa, unahin na natin ang gamit na. Number 1, stroller. Yes, hanggang ngayon, ginagamit pa rin po namin siya at walaan nyo kung may brand po yan. Wala pong brand yan dahil binili lang po namin to sa mall. At panahon po yan ng pandemic nung binili namin. At natatandaan ko nasa 5,000 po yan nung binili namin. At hanggang ngayon, pati dun sa pangalawa ko, yan din po ang ginagamit namin. Very lightweight. Dali lang din siyang i-assemble. Yung kulay na binili namin, brown. Kasi iniisip ko, para pag sa susunod na babies, babae naman, hindi na siya mamili ng kulay. Kaya brown lagi yung binibili kong kulay. Gray, brown, black. Basta hindi blue or pink. Pati red pala, pwede. Red. Kasi hindi rin siya namimili ng gender. So, ginagamit namin yan kapag kuwari nagpapaaraw si baby, nagpapatulog, namamasyal. Syempre, ginagamit namin ng stroller, nagpapakain, nanonood ng TV, pwede rin siyang manood ng TV dyan. Very useful po talaga siya. So, number 2, this is one of my favorite baby stuffs that I bought from online din. Number 2, yung steam sterilizer. Very useful hanggang ngayon. And kaedad din ito ng stroller dahil yung panganay ko, binili namin sa kanya ito. So, 4 years na. So, 4 years na ito. At alam niyo, pwede pa silang ibenta kasi malinis siyang tingnan, mukhang bago, at talagang nagagamit pa rin siya. So, merong ibang mga mommies, ang binibili nilang sterilizer, yung UV. Pero sobrang mahal kasi nun. Aabot na nasa 20,000 hanggang 30,000. Pero yung steam sterilizer na katulad niyan, yung ganyang brand, binili ko lang po yan noong 2020, 4 years ago. That was, 4 years ago. 4,000. Pero merong 2,000. I think 2,000 ko nabili itong akin. Siyempre, as a tipid mom, hindi po ako papayag na maglabas ng 30,000 para lang sa sterilizer. Pero syempre may mga mommies na gusto nilang manigurado at gusto nila ng best quality, kaya sila nag-avail ng gano'n UV sterilizer. Pero yung steam sterilizer works just as fine as UV sterilizer. Diyan na rin namin nilalagay yung mga pati plato, mga bagong chupo nila baby, yung mga syringe na ginagamit pang vitamins. Diyan na rin po kami nag-sterilize. Number 3 na worth it bilhin, yung high chair. Yes, kailangan nila ng high chair. Pero meron akong i-share sa inyo na hindi ko nire-recommend dahil hindi po nagustuhan ng aking firstborn. So, ganyan po yung itsura nung binili naming first high chair niya. Nakikita nyo, medyo maliit, masikip, tapos mukha siyang hindi sturdy. Kaya palagi ko, hindi siya nagstay dyan at nasisikipan siya dyan. Kaya siguro, hindi siya natutong kumain mag-isa. Compared dun sa high chair na binili namin para dun sa second born ko, ganyan din ang itsura. Hindi ko alam kung anong brand yan, pero nakikita nyo yan sa online. Yung ganyang itsura ng high chair na worth the price kasi nasa around 2,000 to 3,000 lang yata yan. Malaki, tapos very spacious para kay baby, meron siyang apakan, malaki din yung table, tapos ang maganda dyan, na a-adjust po siya. So kapag gustong dumedi ni baby, ina-adjust lang namin yung higaan niya, tapos dyan siya higa. Tapos makikita niyo yung paa niya, makikita niyo very sturdy, so hindi siya madaling matomba. Lagi ko yun din yung reason kaya bakit siya kumakain mag-isa dyan. Kasi very spacious nga yan. Unlike dun sa unang high chair namin, masikip. Next na favorite baby stuff ko, na worth it bilhin, yung baby bathtub. Hanggang ngayon, yung panganay ko is nagbe-baby bathtub pa rin. Pag nakasumpong, pag gusto niyang magtagal sa banyo, nire-request po niya yan. At binili lang po namin yan sa grocery, around 500 pesos. Meron kasi mga bathtub na mahal, yung mga branded, maabot ng 5,000 kasi may kasamang parang dun sasandal si baby. Yan lang. Pero pwede na yan kasi kung maliligo naman si baby newborn, 1 month lang yun eh. Pero kapag umuupo na si baby, kahit wala na yung sandalan. Next na favorite baby stuff ko,
yung mga paborito kong toys na worth it din sa price. So, gusto ko meron akong ibang vlog dito, pero ipapakita ko na lang po sa inyo yung mga sample ng mga favorite toys ko para kay baby. Yan, mga libro, mga Lego, mga musical toys. Yung iPad, yes, nakakatulong naman sa kanila yon, pero dapat limited pa din sa kanila yung screen time. Lalo na sa mga 2 years old and above. Sa firstborn ko, dapat talaga 30 minutes or 1 hour lang in 1 day. At sa mga baby, kagaya ko dun sa bunso, wala dapat siyang screen time. Next, ito, hindi po ako nagsisi na bumili po ako ng ganito. Laundry soap. Meron po silang sariling laundry soap. Lalo na meron silang symptoms ng sensitive skin. So, hindi ko na lang sasabihin yung brand, pero yung laundry soap na ito is hypoallergenic. So, kung meron po kayong baby na meron siyang sensitive skin, lagi siya nagkaka-rashes, alam niyo na meron siyang atopy or eczema, maganda talaga na meron siyang sariling laundry soap. So, dapat hypoallergenic. Check nyo na lang kung yung laundry soap na ginagamit nyo kay baby is hypoallergenic. Next baby stuff na worth it is yung breast pump, lalo na sa mga working mom. So, kung working mom ka at meron kang 105 days na maternity leave, nakakaipon ka pa ng breast milk. So, ang advice is kapag around 6 weeks ka na nagbe-breastfeed direct latch, pwede ka na mag-ipon through breast pump. So, pwede po kayong mag-invest dito. At alam nyo kung ano yung nag-work sa akin na breast pump. Yung mura lang, yung tig 500 pesos. Kasi may mga breast pump pala na sobrang mahal. Tapos tinry ko siya dun sa second born ko kasi akala ko okay sa akin yung breast pump na yung sinusuot, yung parang para siyang bra. Hindi siya nag-work sa akin dahil hassle, tapos ang hirap ikabit, tapos linisin. In short, mahirap siya, hassle talaga siya sa akin. Kaya, yun, ang ginawa ko na lang, binigay ko yung breast pump ko na yan. Pero yung tig 500 pesos, yun, nag-work sa akin yun. Nasa inyo naman po yan, mga mommies, kung ano yung breast pump yung gusto nyong i-avail. So, para sa akin, dahil gusto ko chill lang yung pag-breast pump ko, kahit yung hinahawakan na lang. Tapos, tig 500 pesos lang talaga siya. Worth the price talaga. Okay, ang next na baby stuff na worth it bilhin, yung playpen. Yes, kasi hindi sila nag-crib, hindi rin sila nagduyan. Yung una, nagduyan pero sandali lang at hindi siya worth the price. Yung crib din, buti na lang hindi kami bumili ng crib dahil hindi naman nila ginamit to. Yung playpen ang nagamit nila dahil pwede mo talaga silang iwan doon. Lalo na yung pangalawa ko, gusto niya buhat-buhat mo siya lagi. Hindi ka makapag-wiwi, hindi ka makapagluto. So kapag gusto mo mag-CR sandali, pwede mo siyang iwan doon. And then yun, babalikan mo na lang siya na umiiyak pa din. So, okay lang yun. Pero worth the price to kasi makikita mo, dun din sila naglalaro. Tsaka nandun lahat ng mga laruan nila. Ang 9th na baby stuff na worth the price is yung drawer. Kailangan po nila ng sariling lalagyan ng damit. Huwag po kayong makikishare. Yes, kailangan po ni baby ng sariling drawer or sariling cabinet. Worth it po na meron sariling drawer or cabinet si baby. Yung kay Baby Give, bigay lang yon. Yung kay Gon, binili namin yon. Pero I think kailangan pa niya ng isa pang drawer kasi dumadami na yung clothes niya. Kahit nagbabawas na ako, yung mga hindi niya ginagamit, binabawasan ko, nilalagay ko dun sa container. Meron pa rin, hindi na kasya kasi pala maliit lang yung binili kong drawer para sa kanya. So masasabi kong worth it naman kasi mura lang kasi yung drawer na binili ko. Nasa 1,000 lang yata to. So, pero kung magpapagawa ako, mas maganda. Yung next na gagawin ko na lang yan, siguro magkasama sila ni Gib tsaka ni Lagon. Okay guys, wala na po akong maiisip. 9 lang po yung naisip ko. So, kung meron po kayong suggestion na itatopic natin, please do comment in the comment box section. At try po natin yan sagutin kung may mga katanungan po kayo. So, yun lamang. Until next time. Thank you!